So after all na nangyari sa buhay mo, may mga nagbago ba sa pakikitungo ng biological mo, nila Tito Val? Una naman, mas magandang nagbalik ako kasi simula nung bumalik ako, doon ko naramdaman na mahal nila ako. Okay mga kalingap, welcome back po sa ating munting channel, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo po ay magbibigay po ng ating reaction po tungkol po sa naging interview po ni Kalingap Hana. Ito po yung kapatid po ni Kalingap Dan, anak po ni Kuya Brooks at na isa na rin pong Kalingap. At ito nga po ay pag-interview niya po kay Kapitana Grace kung saan po ay naikwento, naiiyak na kinwento po ni Kapitana Grace ang kanyang madilim na nakaraan. Ano kaya itong madilim na nakaraan po ni Kapitana Grace mga Kalingap? So bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan. At siyempre kung bago lang po kayong dating sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama at magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega shoutout po sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga Kalingap ang ating mga kasamahang Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalong-lalo na po yung mga nandyan po sa iba't ibang Kalingap Landing Pad dito sa ating bansa. Likewise, mega shoutout din po sa inyong Kalingap subscriber, Kalingap solid supporters, and generous sponsors. At ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay, so ipagpapatuloy po natin ang ating pagbibigay po ng komentaryo, opinion, reaction po tungkol po sa naging kwentuhan po ni Kalingap Hana kay Kapitana Grace. At ito nga po sinasabi po niya na iiyak po siyang kinukwento ang kanya pong madilim na nakaraan at mabuti na lamang po at nandyan po ang kanya pong mga magulang na sina Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna Vlog na handa po siyang tanggapin na muli sa kanila pong poder. Okay? So bago po yan, tunghayan muna natin ang isang maikling video clip nga po na ating kinuha po sa vlog po ni Kalingap Hana. Sa inyo pong hindi pa po nakasuporta po kay Kalingap Hana at gusto po ninyong mapanood ang kabuuan po ng interview ito, sana po ay pasyalan po ninyo ang channel po ni Kalingap Hana. Okay? So tunghayan natin mga Kalingap. Kumusta naman ang tatay, bilang tatay at nanay si Kuya Val at Ate Edna? Okay naman. Masarap sa pakiramdam na maging magulang sila. Wow. Kung ano ang pinapakita ni Kuya Val at Ate Edna on-cam, grabe din off-cam. Ay, off-cam, sweet si Mama. Si Tita Edna. Sweet si Mama off-cam. Si Kuya Val? Si Papa naman, makulit. Makulit si Papa. Makuhaan talaga sa camera. Nakuha ni Kuya yung pagka-clingy ni Papa pag ano. Okay. So ito Grace, pwede mo tong hindi sagutin, pwede natin to i-cut, wala namang problema kung di ka komportable. So ilang taon ka nung naligaw ka ng landas? 16. 16, matagal na din. So ilang taon ka nung nalaman mo na hindi mo pala tunay na magulang si Kuya Val at Ate Edna? 16. Okay. Simula nung malaman ko yun, parang nag-ano na ako. Parang nag-alis na ako. Parang nawala. Parang nawala na ako ng ano. Nagrebelde ka, gano'n. So anong naramdaman mo nung, paano mo nalaman? Sinabi sa'yo? Oo, ni Mama. Kasi nung 16 ako, siguro ganun ang gawa ko na yun. Siguro naglalayas-layas na nga ako, ganun. Kumbaga, umuwi na ako ng gabi, pero hindi naman ako yung ano. Siguro nababarkada lang, pero walang bisyo, ganun wala. Parang kumbaga, yung naging takbuhan mo, barkada.
So, nung time ba na yun, ginusto mo ba agad hanapin yung biological parents mo? Nung nalaman ko, parang gusto ko lang malaman kung sino. Ganun. So, nung nakilala mo biological parents mo, anong na-feel mo? May galit ba? Tampo? Oo. Sobrang galit ako nung time na nakilala ko. Pero, ano naman nang matured man ako para, hindi na ako bata para, ano pa yung galit ko sa kanila. Pero nung nakausap mo ng personal yung biological parents mo, tinanong mo sila? Kung bakit binigyan nila ako, ganyan. Ano lang naman, mas masaya pa nga ako kasi binigyan nila ako. Kasi kung hindi, siguro, yung buhay nila ngayon, andun ako. Pero okay naman kayo, in good terms naman kayo na ano mo. So nung nalaman mo yun, nagbago ba yung pakikitungo mo kay Kuya Val, kay Ate Edna? Hindi naman, wala naman nagbago. Mas naging close pa ako. So nung naligaw ka ng landa, so paano naligaw? Anong ginagawa mo nung time na yun? Nabarkada ako. Talagang hindi ka nang shadow umuwi, gano'n? Oo. Hindi na ako talaga umuwi. Parang lumayas ka? Lumayas ako. Pero yung anong ginawa nila Kuya Val, hinanap ka? Oo. Hinanap nila ako kung saan. Ilang months or Taon. taon bago ka umuwi? Pero may contact ka sa kanila? Meron. Okay. So, alam pa rin naman nila kung nasan ka, na okay ka. So, paano ka naman napunta sa sitwasyon ngayon na maayos? Paano ka nabawi nila Kalingap Rab? Siguro ako na din yung lumapit. Ako na din yung lumapit kasi sobrang hirap ng buhay. Na-realize mo din. So, yung mga friends mo na yun nakasama mo sa madilim mong buhay nun, wala ka ng contact sa kanila ngayon? After ba nun, nung bumalik ka, may narinig ka bang sermon kila Kuya Val? Tinanggap ka talaga nilang... So, after all na nangyari sa buhay mo, may mga nagbago ba sa pakikitungo ng biological mo, nila Tito Val? Una naman, mas magandang nagbalik ako kasi simula nung bumalik ako, doon ko naramdaman na mahal nila ako. Di mo talaga na-feel na iba ka? Ito, Grace, ito lagi ako may ganitong tanong sa lahat ng ni-interview ko, pang outro to. So, ako si Grace, sagutin mo to. Ako si Grace, isa sa member ng Kalingap at Kami din na to ba? Ito Grace, anong mensahe mo or advice mo sa mga kabataan na may mga ganun, di ba, na naliligaw din ng landas talaga? Anong mensahe mo sa kanila? Message ko lang sa mga kabataan yan kasi ibang kabataan yan, ibang kabataan yan yung mga time natin. Siguro, makinig lang kayo sa magulang nyo. Huwag kayong gagaya sa akin na lumayas kasi ginusto lang na sumama ang loob. Okay lang na sumama ang loob sa magulang, pero i-open nyo. Huwag kayong, ako kasi hindi ako nag-open sa kanila, na mama. Mag-open kayo hanggat kaya, hanggat pwede, kasi pangit yung mga bata ngayon na nadidepress dahil sa mga, basta huwag kayong nagaya sa akin. So yun mga Kalingap, ang kabuuan ng interview po ni Kalingap Hana na sinasabi po ay may nagmadilim na nakaraan po itong si Kapitana Grace or si Grace dahil nung siya po ay 16 na taong gulang at nung nalaman po niya na hindi po pala siya tunay na anak nila Kuya Val at ni Ate Edna ay sabihin po nating napariwara ang kanya pong buhay. O kaya po ay siya po ay sa maikling pananalita, ito po ay masasabi natin na nagrebelde itong si Grace. Okay? Nagrebelde siguro sa pag-aakala na yung pagmamahal ng kanya pong mga magulang, ng mga kinikilala po niyang mga magulang ay para bagang siguro ay may kulang. Kaya sa kanya pong pakiramdam nung panahon na po yun ay nalilito po siya kung siya po ba ay yung tatanggap po niyang pagmamahal sa kanya pong mga magulang ay totoo o 100%. Okay. So siguro yun po yung kalituan po na nangyari po kay Grace noong panahon na yon at siya po ay
pumunta o siya po ay bumaling sa kanya pong mga kabarkada. Okay? So mga kalingap, ito po yung minsan na nangyayari sa ating mga anak. Okay? Sa ganyang pong edad, lalo na nga po at nalaman po na siya po ay hindi tunay na anak, dito ang mga kabataan po natin ay iyan po yung panahon, stage po yan na sila po ay rebellious. Okay? Sila po yung mga nagre-rebelde. Okay? So kinakailangan po silang ay gabayan sa puntong ito o sa stage na ito para hindi po sila mapariwara sa kanila pong mga nagiging desisyon. Okay? So dito ay ibinaling po ni Grace ang kanya pong attention o naging takbuhan po ni Grace ang kanya pong mga kabarkada at inisip po siguro po ni Grace na sa barkada po niya makikita ang solusyon ng kanyang problema, pero ang naging lumala po tuloy ang kanya pong problema. Mabuti na lamang po mga kalingap at na-realize niya sa bandang huli na siya po ay magbalik loob sa kanya pong mga kinikilalang mga magulang. Okay? At diyan niya pong sinasabi at nakakaiyak nga po yung bahaging yun mga kalingap na sinasabi po niya, doon po niya naramdaman na talaga pong mahal po talaga sila o mahal po siya talaga ng kanya pong mga magulang. Dito po natin makikita mga kalingap na itong mag-asawang matubang, itong si Ate Edna at saka ni Kuya Bal Santos Matubang ay talagang napakabuting tao. Dahil sila po ay, kumbaga ay, maski hindi na po nila kaano-ano itong si Grace, ay itinuring po nilang kadugo. Kaya nga sinasabi po natin na minsan ang pagiging magulang ay hindi lamang po sa ikaw ay kadugo mo o lumabas sa iyo yung ang bata, kundi ang pagiging magulang ay hindi po sa dugo minsan, di pa ba? At sana ang kwento po ni Grace ay magsilbing inspirasyon po sa ating mga kabataan at napakaganda po yung iniwan po niyang mensahe sa ating mga kabataan na kung sila po ay may alinlangan o mayroon problema sa kanila pong mga magulang ay pag-usapan. So ibig sabihin po niyan ay kailangan po open ang communication line po ang bawat isa. Okay? Magsabi po kayo sa inyong mga magulang kung ano po ang inyo pong nararamdaman. At nang sa ganun ay hindi hahantong sa hindi magandang sitwasyon. Kagaya po ang naranasan po ni Grace dito sa ating sa kanya pong kwento, di po ba? So, naranasan din pala yan ni Grace yung siya po ay maging Shopee rider. Okay? So, ibig sabihin, marami rin po siyang naging karanasan. So, siguro yung mga hirap na kanya pong dinanas nung wala po sa poder po ng kanya pong mga kinikilalang magulang ay na-realize niya, kaya po siya po ay nagbalik. Okay. So ang maganda rin pong ginawa po nung nila Kuya Bal ay hindi talagang hinanap din po nila. Okay. At noong bumalik po itong si Grace ay buong puso at dalawang kamay na niyakap na muli ang grasya na ito at talaga naman ipinaramdam ang kanila pong pagmamahal po. Bagamat sabi ko nga kanina ay hindi naman nila kadugo pero ipinaramdam pa rin po nila na sila po ay mga magulang ni Gracia. At ganoon din po sa mga kapatid, tinuturing ng mga kapatid ni Kalinga Prab at Kakay at si Pau Pau ay wala daw pong pagbabago po ang naramdaman po niya simula po nung nalaman po niya na hindi po siya tunay na anak. Okay, so sana po ay magsilbing aral o magsilbing inspirasyon po ang kwento po ni Kapitana Gracia mga kalingap upang sa ganon ay tayo po ay hindi mapariwara. Tandaan po natin ang kanyang mensahe lalo na itong sa mga kabataan po natin at nang sa ganon ay hindi mapariwara ang inyong mga buhay. Okay, so hanggang dito na lamang po mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre, mulit-muli, pinakiusapan po kayo ng inyong lingkod. Sana po ay inyo rin pong takilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay po nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon,
tayo pa rin po ay magsama-sama at magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.